Sinabi ng mama ko sa boyfriend ko na hindi anak ng boyfriend ko ang pinagbubuntis ko. Kaya ang sinabi ng tita ng boyfriend ko ay bakit niya daw inako hindi niya naman anak to. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Nicole at ang kanyang lola ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya habang ang mama niya naman ay wala man lang naibigay na suporta. Lumaki si Nicole na hindi niya man lang nakita o nakilala ang kanyang papa kaya sabik na sabik siya sa pagmamahal ng isang ama. Noong makagraduate na ng elementary si Nicole ay nag-decide na ang kanyang mama na kunin na siya sa poder ng kanyang lola para sa kanya na pag-aaralin. Dalawa lang silang magkapatid pero may isang bata na inaalagaan ng mama ni Nicole na anak ng isang GRO. Kaya simula nang lumipat na si Nicole sa bahay ng kanyang mama ay sobrang daming naging pagbabago sa kanyang buhay. Nagrebelde si Nicole at nabuntis siya sa edad na 14 dahil lahat ng gusto niya ay nakukuha niya sa kanyang lola samantalang sa kanyang mama ay hindi. At ang tatay naman ng kanyang anak ay kapitbahay lang nila at nang nalaman na nabuntis si Nicole ay nagpunta na ito ng Baguio para magtrabaho. Lumipas ang ilang buwan na hindi nagparamdam ang tatay ng kanyang anak at nalaman ni Nicole na meron na itong ibang babaeng kinakasama sa Baguio. Pero ang pangako naman ito kay Nicole ay magpapadala siya ng suporta sa bata at nagbigay naman siya ng 300 pesos sa loob ng 2 buwan. At ang sabi pa ng tatay ng kanyang anak ay pilitin daw itong pagkasyahin pero ang sabi ni Nicole ay hindi kakasya dahil sa bote na dumidede ang kanyang anak. Kaya ang sabi ng mama ni Nicole ay hayaan na ang tatay ng bata at bumalik na lang siya sa pag-aaral. Nagsimula ulit mag-aral si Nicole pero huminto rin siya dahil wala naman talagang nagsusuporta sa kanya. Hanggang sa meron na namang nakilalang ibang lalaki si Nicole na itago na lang natin sa pangalang Henry. Niligawan siya ni Henry sa loob ng 1 buwan at sinagot niya naman dahil tinanggap naman ito ang kanyang anak. Naging mabait din kay Nicole ang pamilya ni Henry kaya hindi nagtagal ay lumipat na sila sa bahay nila Henry. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama hanggang sa nagbuntis na si Nicole at umabot na ng 1 taong gulang ang kanilang anak. Unti-unting nagbago ang ugali ni Henry at ayaw niya na rin magtrabaho kaya wala na siyang naiaabot na pera kay Nicole. Pinagsabihan niya si Henry na maghanap na lang ng ibang trabaho hanggang sa natanggap naman agad si Henry. Pero sa tuwing sumasahod si Henry, ang kalahati ng kanyang kinikita ay ibinibigay sa nanay ni Henry. At buong akala naman ng nanay ni Henry na yung kalahati ay ibinibigay kay Nicole pero wala naman siyang natatanggap. Dahil ilang buwan lang ang nakalipas ay umalis din si Henry sa kanyang bagong trabaho at puro bilyar na lang ang kanyang inaasikaso. Kaya napadalas ang kanilang pag-aaway pati na rin ang pananakit ng pisikal sa kanya ni Henry. Kaya ang sabi ni Nicole sa kanyang sarili ay kapag tumungtong na ng 2 taong gulang ang kanilang anak ay makikipaghiwalay na siya kay Henry. Kaya iniwanan ni Nicole ang kanyang pangalawang anak kay Henry at ang kanyang panganay naman ay ibinalik niya sa kanyang mama. Kaya kung saan-saan na masukan ng trabaho si Nicole at hindi na siya namili ng trabaho pero dumating sa punto na parang napagod na siya. Kaya umuwi muna si Nicole sa bahay ng kanyang mama para makapagpahinga. Pero ang bata na inalagaan ng kanyang mama ay sobrang sinungaling at napakagaling gumawa ng kwento at tawagin na lang daw natin siyang Judas. Dahil kung kailan nagkaroon na siya ng 2 anak ay saka pa siya nagolpe ng kanyang mama dahil sa kasinungalingan ni Judas. Kaya umalis na lang ulit si Nicole at nagtrabaho siya sa isang kantin sa isang construction site. Maraming lalaki ang nanligaw ulit kay Nicole pero binabaliwala niya na lang dahil sobrang bata niya pa noon. Hanggang sa meron na namang isang lalaki na nag-text kay Nicole at itago na lang daw natin siya sa pangalang Adrian. Niligawan siya ni Adrian at pagkalipas lang ng ilang buwan ay sinagot niya si Adrian. Pero dumating ang panahon na kailangan ng lumipat nila Adrian ng site pero ayaw payagan si Nicole ng kanyang mama na sumama. Kaya gumawa ng paraan ng kanyang mama para pag-awayin silang dalawa ni Adrian at nangyari nung minsang silang nag-iinuman. Nalasing si Nicole at halos hindi siya makabangon nang marinig niya na tumatawag si Adrian sa kanyang cellphone. Sinagot ng mga kasama ng mama niya ang cellphone at kunwari silang umuungol para kunwari ay may katsuktsyakang iba si Nicole. Kinaumagahan ay nagising na si Nicole at hinahanap niya ang kanyang cellphone pero hindi niya na ito makita. Ibinalik lang sa kanya ang kanyang cellphone noong makita na galit na siya kaya nakapagpaliwanag na siya kay Adrian. Pumunta si Nicole sa bahay nila Adrian at naabutan niya itong umiiyak dahil sa pag-aakala nito na niloloko siya ni Nicole. 3 araw nagtagal si Nicole sa bahay nila Adrian pero ang sabi sa kanya ni Adrian ay umuwi na lang siya sa kanila para makapagpahinga na siya. Pero pag uwi ni Nicole ay bigla nilang nagbago ang mood niya kaya gumamit siya ng pregnancy test. Nalaman ni Nicole na siya ay buntis at naging okay naman yun sa kanyang mama nung una dahil mukha daw pera ang mama niya. Dahil mabait naman daw ang kanyang mama sa tuwing may dala-dala siyang pera at hindi naman sila nag-aaway kung hindi gumagawa ng kwento si Judas. At dahil gumawa na naman ng panibagong kwento si Judas ay nagkagulo sila ni Adrian. Umabot pa sila sa punto na ipinatawag sila sa barangay. Ipinatawag din ang pamilya ni Adrian kasama na rin ang kanyang mga tita at nagulat na lang sila sa sinabi ng mama ni Nicole. Dahil sinabi mismo ng mama ni Nicole kay Adrian at sa kanyang pamilya na hindi anak ni Adrian ang pinagbubuntis ni Nicole. At ang sabi pa ng mama ni Nicole ay meron daw ibang nakatsorbahan si Nicole nung panahon na lumipat ng site si Adrian. Kaya ang sabi ng tita ni Adrian ay bakit inaako mo yung bata hindi mo naman pala anak yan. Kaya sumagot naman si Adrian para ipagtanggol si Nicole kaya ang sabi niya ay huwag kayong maniwala sa kanila dahil anak ko ang pinagbubuntis ni Nicole. Kaya sobrang disappointed din Nicole sa kanyang mama dahil hindi man lang inisip nito kung ano ang magiging epekto nito kay Adrian pati na rin sa mga kamag-anak ni Adrian. Dahil mas naniniwala pa daw ang kanyang nanay sa sinasabi ni Judas kesa kay
Nicole na sarili niyang anak. Kaya ang hiling ko lang sa aking asawa na kapag ako ang pumanaw ay wag niyang hahayaang umapak ang nanay ko at si Judas sa aking burol at libing. Dahil ang galit ko sa kanila ay dadalhin ko na hanggang sa aking hukay. Kaya sana po ay mabasa nyo ang aking kwento. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charot. Joke lang, Ate Charis. Hindi naman humihingi ng payo ang ating letter sender dahil gusto niya lang maglabas na sama ng loob. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo kukuda. At meron lang ako mga ilang bagay na natutunan na pwede ko namang i-share sa inyo dahil baka sakali may matutunan din kayo, di ba? At ang unang-una dito ay hindi ako masyadong nagsasalita kapag galit ako dahil karamihan ng mga sinasabi ko kapag galit ako ay pinagsisisihan ko rin sa huli. Dahil natutunan ko na dalawang bagay lang pala ang hindi na natin pwedeng mabago o mabawi. Yun ay ang mga nagawa mo na at ang nasabi mo na. Dahil kahit mawala pa yung galit mo o lumamig na yung ulo mo, hindi mo na mababawi yung mga masasakit na salitang nasabi mo. At ang pangalawa naman ay hindi ako basta-basta nagdidesisyon, lalo na kung malaking desisyon kapag galit ako. Dahil kadalasan din ng mga nagagawa kong desisyon kapag sinasabayan ko ng galit ay pinagsisisihan ko rin sa huli. Kaya sa tingin ko, yung sinasabi ng ating letter sender na yung galit niya sa kanyang mama ay dadali niya na sa kanyang hukay, sa tingin ko may pag-asa pang mabago yan kasi nasasabi niya lang yan dahil galit pa siya. At ang isa pang natutunan ko ay wag palaging yung mga pagkakamali nila ang tignan natin. Tignan din natin na minsan din silang naging mabuti sa atin. Medyo napaisip din kasi ako kung paano nasabi ng mama ng ating letter sender na may ibang lalaki si Nicole. Pero syempre, si Nicole lang naman kasi ang nakakaalam ng totoo kung totoo bang wala siyang naging katsuktsakan. Pero kahit papano ay meron pa namang magandang nagawa ang mama ni Nicole sa kanya at yun ay inalagaan niya ang panganay na anak ni Nicole. At syempre bilang Ate Charis mo ay umaasa pa rin ako na magiging maayos ang relasyon niyong mag-ina dahil hindi pa naman huli ang lahat.